mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marahing naaga sa inyo namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad. Buenos Dias! At maging mga tagapakinig natin sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City, magandang umaga po sa inyo. At sa mga listeners sa 1197 DXFE Davao, magandang umaga rin po sa inyo. At sa mga walang sawang nakatutok dito sa ating tuwing Sabado na umaga sa Metro Manila, happy listening sa inyo. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Atty. Chona Cruz Gonzales. At ako naman po si Attorney Jeremiah Bellica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At napakikinggan at napapanood po tayo sa Facebook at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre sa channel 185 po ng Signal TV sa pakikipagtulungan naman ng GCTV. At tayo ay sinasamahan ng ating cute crew na si Absidi Ferrer, kasama na rin si Minka Tiangco at ang ating prod-tech sa sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Aileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calaya, Raymond Paner at gayon din mga kasama natin diyan sa Bukawi Transmitter side. At sa punto naman po ito'y nais nating pasalamatan ang ating pong mga kaagapay na patuloy po nating nakakapartner sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at inyong suporta ay 75 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Mahalagang elemento po ng broadcast ang transmitter. At ang ating transmitter po ay tumatakbo na po sa loob ng 25 years. Sa ngayon ay kinakailangan na po itong palitan para mas marami pong makapakinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaagapay, samahan niyo po kaming suportahan ang ating transmitter project ng inyo pong 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ipaalam na lamang po ninyo na ang inyo pong donasyon ay para po sa transmitter project ng 702 DZAS sa pamamagitan ng pag-send mo ng message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio o mag-text o tumawag po kayo sa amin pong cellphone na 0916-296-6620. Ito po yung 0916-296-6620 at ilagay nyo lamang po transmitting signal, transforming lives. Okay? Pero bago naming ipagpatuloy ang ating pong diskusyon sa araw na ito, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Colosas chapter 3 verse 14. Ang sabi po, at higit sa lahat, taglayin ninyong ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong mga komento, gayon din, lalo na mga legal na katanungan,
Maaari niyo po yan ipadala sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon po kayo, ay please like and share. At sa ating pong pagbabalik, ay dadako na tayo kaagad sa ating unang segment na punto per punto segment. Kaya't wag po kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Kaagapay, simula ngayong Agosto mapapakinggan na ang mga programang trending sa mga kabataang millennial at Gen Z tuwing linggo. Youth Block Sunday! Sisimula ng praise release 4:30 hanggang 5:30 ng hapon para sa inspiring music and stories. Legit! 5:30 hanggang 6:30 ng gabi para sa kwentong hit, Legit! Real Travels, 6:30 hanggang 7 ng gabi, kasama mo sa pagpaplano ng #Travel Goals. At Against the Flow, 7 to 8 p.m. Youth Block Sunday! Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Okay, so tayo po'y nagbabalik na muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez at sa umagang ito ay meron na naman tayong isang mahalagang bagay na may kinalaman sa batas na ating tatalakayin. Kaya ano ba itong ating bibigyang daan ngayong umaga na topic ng batas para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay? Pag-uusapan po natin ngayon ay ang iba't ibang mga type ng business entity sa ating bansa. No? Yung ibig sabihin, anong klase ang iba't ibang mga forms ng businesses kapag ikaw ay gusto mong pumasok sa negosyo. No? Ito yung sole proprietorship, corporation, partnership, at cooperative. No? Ano ba tong mga ito? Kaya ano ba ang mga ang mahalaga? Napakahalaga niya na kasi marami tayong kababayan, di ba, na nag-business hindi nila naiisip na merong mga ganito pala na maaaring makatulong sa kanila. Kaya without much ado, sige, bigyan daan na natin kaagad ito. Very exciting. Okay. So, mahalaga ho kasi na maintindihan po natin ang iba't ibang mga business organizations at mga entities na pwede ho nating buuin o irehistro para tayo po ay makapagnegosyo. No? Mahalaga kasi yung sa mga gustong magnegosyo dyan sa atin. Ang maganda sa pagninegosyo, hindi naman kinakailangan na mataas ang tinapos mo, ikaw ay may doctorate, may masteral, ikaw ay kung ano-ano pa. No? Kapag ikaw ay merong maaaring ibahagi na iyong produkto o serbisyo na palagay mo maraming makikinabang, ay pwede ka na magnegosyo. Pero ang tanong, ano ba yung mga business types of business organization na pwede mong gamitin? No? Ito yung naririnig natin lagi na sole proprietorship, partnership, cooperative, at yung corporation. No? So, hindi natin madidiscuss lahat in detail, attorney, kasi limitado oras. Limitado, no? Marami. Pero bibigyan lang natin siguro ng simpleng idea yung ating mga kaagapay ngayon. So simulan natin doon sa sole proprietorship. No? Kung ikaw ay magninegosyo at ikaw ay magre-rehistro ng iyong negosyo as a sole proprietorship, ito yung pinaka most basic type ng business organization dito sa Pilipinas. Dahil ito ay maaaring buksan at simulan lamang ng iisang tao. One person lang. Yung tao na yon is referred as the sole proprietor. So si Juan de la Cruz, nagtayo siya ng negosyo at nagtayo siya ng negosyo
as a sole proprietor, ibig sabihin nag-iisa siyang may-ari ng negosyo na yan. Sa isang sole proprietorship, ang personal assets ng may-ari, yung personal na ari-arian ni Juan de la Cruz na nagtayo niyan, ay held to answer for claims against the business since the business in a sole proprietorship is an extension of the owner. Ibig sabihin, kung sakaling magkaroon man ng claims, magkaroon man ng reklamo, ay maski pagkakautang, no? Sinasabi yung assets and liabilities ng negosyo ay assets and liabilities din nung may-ari. Personal. Okay? Personal. Personal. No? Pwede kang habulin. Kasi normally sa sole proprietorship, ang nirerehistro mo dyan ay ang business name mo. Pero ikaw pa rin ang siyang nagninegosyo. Pwede kang habulin nila on your personal capacity. No? At ang sole proprietorship, nirerehistro mo ito sa Department of Trade and Industry. No? And ako'y saludo ako sa mga taga-DTI kasi napakabilis ng kanilang registration process. Online lahat. No? Kung di ako nagkakamali, parang in less than 30 minutes tapos ang registration mo dyan. Everything online. No? Ako'y naging saksi ng kanilang mga innovation dyan. Okay. So ang susunod na business entity, no, o business organization na pwede mong gawin is yung tinatawag naman na partnership. Okay? Yung partnership naman, it requires at least 2 or more people who will agree to contribute. Ibig sabihin, meron kang kasama o 3 kayo o mahigit kayo, basta mahigit kayo sa 2 kayo o mahigit man, na kayo'y nagkakasundo na pagsamasamahin ang inyong assets na meron kayong intention of dividing the profits among all parties involved. Na kaya kayo pinagsasama-sama ninyong assets, maaari ito'y pera, maaari ito'y property, ay sa bandang huli sa inyong operation ay paghahati-hatian ninyo ang inyong mga kikitain. No? Ang mahalaga dito, ang partnership ay merong separate juridical personality that is distinct from each of the partners. Ibig sabihin, kung 3 kayo, for example, na nagtayo ng isang partnership, ang batas ay gagawa ng separate person o tawag doon juridical person na pang-4, ang tawag doon si partnership. No? So, ibig sabihin, kung meron man kayong hiwalay siya, no? Hiwalay. Yung entity na yun, no? Hiwalay doon sa mga magpa-partner na tao, no? Partner na tao. Although, meron pa rin kayong personal liability dyan dahil yan ay partnership. Pero at least, ang unang nilang pwedeng habulin ay ang personality ng partnership. Ibig sabihin yung inyo lamang na mga pinag-contribute at yung kinita ng inyong partner, yun ho ang kanilang unang hahabulin. No? At kapag natapos po nilang habulin po yan ng mga pinagkautangan, ay tsaka lamang po sila pwedeng pumunta dun sa mga partners. Okay? So mayroon pa rin sa partnership po yan. Ano po? Hindi katulad nung sa sole proprietorship attorney na personally liable siya agad. Okay. Dahil walang parang walang iba pang entity na nilikha na separate sa kanya. Yes. So, ang pangatlo na naman, no? Ito yung tinatawag naman na corporation. Okay? Ito naman ang corporation, ito naman ay comprised of many individuals. Sabi nga nila, normally ito ay 5 to 15 na individuals who act as a single entity to advance the interest of the corporation as a whole. Para kayong nagsama-samang 5 para magtayo ng isang korporasyon. At kayo naman sa mata ng batas at sa mata ng publiko, iisang personality lang kayo. Hindi no makikita, ibig sabihin nga, sabi nila, there is a veil of juridical entity na hindi mo nakikita kung sino-sino yung mga may-ari o alam naman kung sino, pero ibig sabihin, ang nakikipag-deal sila is doon sa corporation as a whole. So, corporations formed or organized by operation of law have the right of succession and the powers and attributes and properties expressly authorized by law. Ibig sabihin,
pwede kang maging stock or non-stock corporation, pwede kang Yes. corporation, pwedeng bumili, pwedeng magbenta, pwedeng magrenta. Lahat halos na pwedeng gawin ng isang tunay na tao ay pwedeng gawin ng isang korporasyon. Kung siya isang stock corporation, siya ay maaaring mag-issue ng shares at dividends or allotments at mga profits sa mga may-ari ng korporasyon. At kung ito'y non-stock naman, ay wala ho silang pwedeng paghatian na kita dahil ito ay para sa serbisyo lamang. Okay? At maraming makaka-identify dyan, attorney, dahil di ba sa mga non-stock, non-profit corporation, marami rin yung mga faith-based organizations, Yes, mga churches, foundations, foundations, yes. charitable institutions, di ba? Correct. No? Sa mga simbahan, meron tinatawag naman na soul, ang tawag din corporation soul. No? Corporation pa rin, pero ibig sabihin ang nagre-register na lamang is yung head minister. Yes. Okay. Ngayon, pero itong nakaraang mga taon ay may bago. nagkaroon ng bagong amendment sa batas, yung Revised Corporation Code of the Philippines. Talagang revolutionary itong batas na to. Dahil dito, pinayagan na ang one-person corporation. Ito ang tinatawag na OPC sa ating mga abogado, no? Tinatawag na OPC or one-person corporation ay isang espesyal na korporasyon na merong iisa lamang na incorporator. Iisa lamang na may-ari, nag-iisa siya. Pero ang konseptong ito ay inintroduce sa Pilipinas ng Republic Act 11232, no? Na kung saan ang isang natural person or trust or estate ay maaaring mag-register ng one-person corporation. Ang pinagkaiba na to sa sole proprietorship. Sa sole proprietorship ay ikaw mismo yung may-ari, ang personally liable. Kapag nagkaroon ho ng utang o demanda, pero sa one-person corporation, ang incorporator ay hindi ho siya personally liable dahil yung lamang limited po doon sa korporasyon lamang niya. Okay. Yes. Okay. And finally, no, ito na yung tinatawag na cooperative or kooperatiba, no? Ito naman ay iba. Ay siya nga pala, bago ko pagpatuloy sa kooperatiba, yung corporation at partnership at yung one-person corporation ay maaari mo itong i-rehistro sa Security and Exchange Commission. Okay? And finally, yung cooperative, ito ay yung tinatawag na kadalasan naririnig natin na kooperatiba. Ito po ay isang asosasyon ng mga tao na merong common bond of interest. Halimbawa, kayo ay taxi drivers, cooperative, kayo ay employees cooperative. So mga market vendors or owners. So meron kayong common bond of interest, no? Galing kayo sa pare-parehong sektor na kayo'y voluntarily na nagsasama-sama para magkaroon kayo ng isang lawful, common, social, economic end. Ibig sabihin, meron kayong social end na matulungan. For example, ang inyong mga kasamahan sa opisina, matulungan ang mga kasama mo sa industriya, kung ikaw ay taxi driver, ikaw ay vendor. Pero, hindi lang matulungan, pero economic end. Ang ibig sabihin para matulungan sila sa kanilang kita at sa kanila pong buhay, no? So making equitable to contribution to the capital required in accepting fair share of risk and benefits of the undertaking in accordance with universally accepted cooperative principle. Ito naman, ang cooperative ay nirerehistro ito sa Cooperative Development Authority, sa CDA. Maganda rin yan, attorney, no? Kasi napakadaming mga benepisyo kapag ikaw ay kooperatiba na hindi naman available ito sa mga ordinaryong corporation or partnership. Ang importante lang naman dyan, accountability lagi. Kasi di ba may tinatanggap tayong mga katanungan sa ating payo de asunto, hindi ba, na may kinalaman sa kooperatiba na hindi nag-accounting sa kanila. Hindi nila alam kung ano nangyayari sa pera na na-contribute at maaring naging profit from the contribution, etc. Diba? So, yun lang ang key. Lagi lang po tayo maging accountable at transparent sa ating mga kasama. Tama po. Kaya tandaan po natin yung ating mga natutunan ngayon ang iba't iba pong mga business entity.
Yes. no, nababagay sa iyo. So pwede ka naman mamili diyan, ano? Wag lang tayo hindi magrehistro dahil kapag minsan ay ginagawa natin under the radar. Pag nagre-register tayo, nakakatulong din naman po tayo sa ating bayan, sa pagbabayad po ng ating buwis. Okay? So, mamaya ho sa ating pagbabalik ay abangan po ninyo ang Akala at Panukala segment na pag-uusapan na naman natin ang napapanahon at napakagandang panukalang batas. Pangungunahan ho tayo ng ating pinakamamahal at mahusay na attorney, Shona Gonzales. Kaya wag ho kayong aalis. Babalik po kami dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Hello everyone, I am happy to announce to you, beginning August 5, 2023, a Word of Hope broadcast is going to be aired at 7:02 DZAS every Saturday and Sunday from 8 to 8:30 p.m. We thank God for this opportunity to bring great encouragement to the body of Christ and to everyone. So tune in to a Word of Hope broadcast via DZAS 702 beginning August 5, 2023, 8 to 8:30 p.m. Thank you so much and God bless you. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at Panukala. Alright, so tayo po nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Attorney Jeremiah Bellica. Attorney, ano bang ating pag-uusapang panukala sa araw na ito? Oo, ito isang napapanahon din at mahalagang panukalang batas na mabebenepisyohan ang ating mga OFWs. So ito ang Senate Bill 2383 na may kinalaman sa pag-provide ng protection sa mga remittances ng ating overseas Filipino workers. So, sa title pa lang mukhang maganda na ang kanyang layunin. Kaya tingnan natin ang kanyang explanatory note. Ang sabi rito, yun daw financial support from our OFWs in the form of remittances has been helping their families and of course our economy, Kasi kapag nag-remit nga naman yon ng dolyar o anumang foreign currency, syempre, nakikinabang din ang ating ekonomiya dahil meron ding naipapato ng mga charges din yung mga bangko at mga intermediary financial institutions. So, yun daw inflow of remittances, ipagpasok nitong mga remittances na ito, contributes to increased dollar earnings, which in turn supports a healthy balance of payments for the national economy. Over the years, the Philippines has experienced economic growth and GDP development. Importante iyan sa atin. Among various industries, foreign remittances have remained a significant component that contributes to poverty eradication, job creation, increased investments, and promotion of startups and small business. Kaya napakaganda ng pinag-usapan natin kanina dahil we highly encourage itong ating mga OFWs at ang kanilang pamilya na yung anumang pinansyal, anumang pera na kanilang naipapadala rito at na i-contribute naman ang bahagi noon din sa ating ekonomiya, gamitin ng ating mga pamilyang naririto upang magsimula ng mga businesses. At balikan nyo yung ating pinag-usapan kanina sa ating punto per punto segment kasi magagabayan tayo kung ano ang magandang business entity na gamitin natin. Ngayon, yun daw continued rise in remittances signifies further growth for the country. Now, personal remittances encompassing net compensation of employees, personal transfers, capital transfers between households accounted for 8.9% of the GDP and 8.4% of the gross national income.
In December 2022 alone, this was last year lang, no? The total remittances from OFWs reached a new monthly record of 3.49 billion US dollars. Wow! Di ba? Ang laki, Grabe, no? Ng Laki. pinapadala ng ating Oo. mga kababayan mula sa ibang bansa. Mhm. Culminating in an annual total of 36.14 billion US dollars, Mhm. an increase of 3.6% and the highest recorded figure. Kaya alam mo, yun ang isang maganda rin maituro siguro sa ating mga kababayan na ang pamilya ay naririto at ang kanilang mahal sa buhay nagtatrabaho sa ibang bansa. Na sila ba ay matutong magnegosyo, mag-umpisa man lang ng pangkabuhayan. Kasi syempre darating yung panahon na natatapos din ang kontrata ng ating mga OFWs, babalik sila dito at di ba walang kabuhayan. So maganda, isang bagay yan na mapagtuunan din ng pansin. But going back to the bit, sabi dito, recognizing the significance of OFW remittances on families and national economy, it is crucial to safeguard their hard-earned money from excessive interest rates and exorbitant fees imposed by financial institutions, which unfortunately diminish the value of their remittances. Di ba? Agree ka naman din dyan. Di ba? Doon sa ipinapataw na interest nga naman, doon sa pagpapadala lamang ng pera rito para sa kanilang mahal sa buhay, medyo nakakabawas din, di ba, doon sa padala na yon. Kaya, this bill aims to establish a limit on remittance fees and charges imposed by intermediaries, including both bank and non-bank financial institutions. It suggests granting up to a 50% discount to OFWs who send money to their immediate family members to safeguard the welfare of these intermediaries. So, syempre, para mabawasan yung ipinapataw na interes doon sa ipinapadalang pera mula sa ating mga OFWs, syempre, babalansehin din naman yun. Kasi kailangan din naman kumita ng ating mga banking institutions, intermediaries, para balanse lang. So, ang sabi naman dito, to safeguard the welfare of the intermediaries, the discounts provided will be considered as ordinary and necessary expenses deductible from their gross income when calculating payable taxes. Yun. So, merong ganun namang pambalanse sa sitwasyon kasi sasabihin ng mga bangko at mga intermediaries sa ito, mag-grant kami ng 50% discount or doon sa interest, doon sa mga pinapadalang remittances. Paano naman kami makikinabang yan? So, eto naman na sinabi ng panukalang batas. O sige, para meron din kayong benepisyo, yung ibinagrant ninyo na kabawasan o discount sa mga remittances, yung mga sinacharge ng mga interest, pwede nyo yang i-claim as necessary or ordinary expenses deductible sa inyong gross income tax, di ba? So, magandang pambalanse, no? So, additionally, it is essential to encourage OFWs and their families to effectively manage their finances. Ito na yung sinasabi natin din kanina, by saving and investing their money. Yeah. This bill also mandates relevant government agencies to conduct financial literary education programs for OFWs and their families, covering topics such as financial management, budgeting, and investment options. So yun na nga yung maghikayat natin sila na mag-business din sila, no? To further protect the remittances of OFWs, this bill requires bank and non-bank intermediaries offering remittance services to ensure that the exchange rate being implemented is already or readily accessible to their clients. Furthermore, these intermediaries are prohibited from raising their current remittance fees prior without consultation with the DOF o Department of Finance, the Bangko Sentral, and Department of Migrant Workers. So, doon pa lang sa explanatory note, actually maikli lang siyang panukalang batas at iyon na yung mga binabanggit doon sa explanatory note like discount on remittance fees, 50%, and then yung tax deduction initiative naman or incentive rather sa ating mga banking and non-bank intermediaries. So,
Ano ang masasabi mo dito sa panukalang batas na to? Napakaganda niyan dahil nagbibigay ulit ito ng parang kaluwagan, no? Mas kaluwagan at tulong din sa ating mga OFW tsaka sa mga remittance natin. Dahil alam natin for many years talaga ang Pilipinas talaga ay natutulungan dahil sa mga remittances natin. Although ang ating panalangin pa rin ay dumating ang punto na dito na lang sa Pilipinas lahat para sama-sama ang pamilya. Pero ang katotohanan niyan ay habang hindi pa tayo nandoon sa situation na yan at ang ating mga OFWs nga ay nagre-remit pa rin ng kanilang pera, bigyan sila ng as much na tulong at suporta para mapunta naman din sa kanilang pamilya at mapakinabangan. Marami kasing istorya na halos wala rin na iuwi ang pamilya. No? Although tama yung nabanggit mo, Attorney, no? Kasi pag kinumpara natin talaga yung social cost, lalo na yung epekto ng migration sa pamilya, malaking problema talaga yon, no? At marami na tayong nakausap yan. In fact, magi dito sa ating himpilan sa DZAS, may programa, no, para sa OFWs. Kasi talagang mabigat ang consequence, no, na mapalayo ang isang mahal sa buhay para magtrabaho sa ibang bansa. Pero sabi mo nga, dahil naririyan nga tayo sa ganyang pang sitwasyon sa ngayon, ito naman ang naiisip ng ating mambabatas na ayuda, no, so to speak, para mabigyan din ng tulong ang ating mga OFWs na yung kanilang ipapadalang kita, no, mula sa ibang bansa dito sa kanilang pamilya. Mas di ba, mas malaki-laki pa naman, no, dahil tatapyasan, no, yung mga interest na ipinapataw dahil doon sa pagpapadala na yon. At bukod doon, ang isang magandang nakita ko nga rin sa panukalang batas na hindi lamang nakafocus doon sa pagbabawas ng interest, no, at mga charges doon sa pagpapadala ng remittances. Kung hindi, naroon dito rin sa panukalang batas yung financial literacy education for OFWs and families. Kasi nakakalungkot nga na let's say ilang dekada nagtrabaho sa ibang bansa, pag uwi ng ating kababayan ditong OFW, wala naman din kabuhayan. Kaya napakagandang component nitong panukalang batas na dapat din naman turuan natin yung ating mga pamilyang naririto na kung paano ba nila mapapagyaman yung pinaghirapang pera ng ating kababayan sa ibang bansa na ipinapadala sa kanilang pamilya rito. So, very welcome para sa atin panukalang batas na ito. Yes. At nawa po ay maging ganap na batas sa lalong madaling panahon. So, yan po ang Senate Bill 2383 o ang Overseas Filipino Workers Remittance Protection Act. Sa ating pong pagbabalik ay dadako na tayo sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, kung saan bibigyan daanan natin ang mga legal na katanungan at pinadala sa atin. Kaya wag po kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Kaagapay, may bago tayong feature sa Ahensya de Konsensya. Usapang dokumento mula sa ating pagkapanganak, sa pag-aasawa at maging sa usapin ng death certificate. Sagot yan ng Philippine Statistics Authority sa darating na buwan ng Oktubre upang magbigay payo at paalala sa ating mga kaagapay. Katuwang ang inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po ay nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas at ngayon po ay dadako na tayo sa ating blockbuster segment na Payo de Asunto na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chona na sagutin ang iyong mga katanungan. Ayan, so meron tayong isang listener na nagpadala ng kanyang katanungan kahit pakinggan natin itong ating unang question. Magtatanong lang po sana about scam. Nag-invest po kasi yung friend ko sa kaibigan niya na may business ngayon. Nakakulong na po yung nag-invite, estafa case. Gusto ng friend ko kunin na invest na pera pero ayaw ibigay.
May contract po siyang binigay. Ano na po ba dapat gawin? Mag-file na po ba ng kaso? So yan, may kinalaman na naman sa, alam mo, medyo maraming mga scam pa rin na nangyayari. Kaya again, isang panawagan pa rin habang narito tayo sa topic na ito na wag pong basta magkiklik ng anumang mga link na ipinapadala po sa inyo, sa cellphone, etc., sa email. Naku, wag po agad maniniwala. Ngayon, dito naman sa katanungan sa atin, nag-invest siya. Nag-invest, at ngayon, yun daw siguro nag-invite for investment, may kaso na estafa. So meaning to say, na-scam nga, according sa kanyang katanungan, parang gusto na nilang kunin sana yung na-invest nilang pera. At may contract naman daw, pero ayaw na nga ibigay sa kanila. At yun nga nang sabing nag-scam, allegedly, may kaso nang hinaharap. So anong dapat pong gawin? May kaso ba na pwede silang i-file? Gayong meron ng estafa case, di ba? Yeah. Ang tanong mo una dyan, yung kaso po ba na yan na naka-file for estafa, ay kayo po ba ay kabilang dun sa yung nagreklamo po, ay kasama po siya doon sa nagreklamo. Ano po? Kasi kung kasama po siya sa nagreklamo doon sa estafa case, ang pagpa-file po ng isang criminal case katulad ng estafa ay meron na hong kasama yan na civil aspect ng kaso. Ibig sabihin ay uutusan na rin ho ng korte na ibalik ang pera na inistafa po o nakuha ng tao kung mapatunayan po na siya ay civilly liable. Pero yun nga ang katanungan ho dyan, yung kaso po ba na ito ay kasama po ba siya doon sa nag-file? Kasi kung hindi po, na nakakulong siya dahil sa iba pa na pang-i-staff ang ginawa niya sa ibang tao, ay kinakailangan po siyang mag-demand ng kanyang sarili in writing at mag-file din ho ng kaso kung kinakailangan. Either civil case po or criminal case. Yes. Para ang korte mismo ay take note niya, malaman niya na meron pala pang ibang nagke-claim, Tama. Para po maproteksyonan din yung interest. Pero ganun pa man, maganda yung sinabi ni attorney na demand letter muna. At baka naman doon pa lamang ayun na niya madagdagan ng kaso niya. Hindi ba? Bayaran na lang niya, ibalik na lang niya yung nakuha niya dito sa kaibigan nitong nagpadala sa atin ng katanungan. So ayan. Ito meron pa tayong isang katanungan mula sa ating listener, kaya pakinggan natin ito. Meron pong lupa sa probinsya na nakasangla sa akin, binenta sa iba, at di sinungguni sa akin. Meron po ba akong habol na may balik po kasi nakasangla sa akin? Salamat. So ito ay may kinalaman naman sa isang property na isinanla sa kanya, pero naibenta rin sa iba yung same property, And of course, dahil ito lamang yung ibinahagi sa ating kwento o salaysay, hindi naman nalinaw sa atin kung yun pa talagang may-ari nga yung nagbenta at nagsanla sa kanya. At isang mahalaga din bagay yung tinitingnan natin, ito po bang sanlaan na nangyari po sa pagitan ninyo at itong isang taong ito, yung may-ari ng lupa, naka-annotate ba? Yes. Yung sanlaan, yung mortgage doon sa titulo. Ng lupa. Kasi po, ang pagpapa-annotate po na tinatawag, ibig sabihin yung isinusulat doon sa likuran ng titulo ng lupa na meron hong sanlaan na nangyari o yung lupa na yon na kung saan yung lupa na kung saan yung titulo na yon ay nire-represent niya, yung lupa na yan ay nakasulat doon sa likod ng titulo na yan na itong lupa na ito ay nakasanla. Na in case na ito ay ibenta sa iba, hindi ho pwedeng sabihin ng pinagbentahan na hindi niya alam na ito po ay nakasanla. At kung ito po ay ibibenta at bibilhin po noong pinagbentahan, ay siya po ay bound by the annotated mortgage na pwede pa rin ho siyang i-foreclose. Pwede ho pa rin siyang rematahin. Kung sakaling hindi ho magbayad sa utang. So kung hindi ho ito naka-annotate doon sa titulo at kasi dahil hindi ho ito na-submit sa Register of Deeds, ay maaari nyo pa rin hong singilin yung taong nagkautang po sa inyo
dahil nananatili pa rin naman siyang may utang. Baka nga ngayon mas mabayaran na kayo kasi naibenta na niya yung lupa. Oo, yes. At yung kasi kung kaya nagsasanla hindi ba? Yung property na yun ay collateral or yun ang parang nakaprenda na panagot kung hindi mabayaran yung pagkakautang. Kaya nga po, bagamat naibenta, yung sinasabi yung property na isinanla sa inyo bilang collateral sa utang, dapat po masingil nyo pa rin yung pagkakautang sa inyo. At demand letter po, para po malinaw na may pagkakautang sa inyo at dapat na niyang bayaran at due and demandable na po yung pagkakautang. Yeah. Kung sakali hindi ho kayo bayaran dahil sinabi wala silang pera, pwede rin ho ninyo silang kasuhan ng civil or criminal dyan dahil ibinenta po nila yung security yung lupa na nagsisecure sa kanilang utang. Pero tingnan nyo muna baka naman ito makapagbayad. Kung hindi pwede rin kayong humingi ng danyos perwisyo sa kanila pong ginawa. Ayan, kailangan sa korte na yun talaga. Nawa po doon pa lang sa pagpapadala ninyo ng demand letter, mabayaran na po kayo at masettle na po yung pagkakautang na yan. Ayan, so meron tayong isang katanungan, at medyo nababahala yung nagpadala sa atin ito. Kasi 1 month ago, naglalakad po ang lalaking anak ng aming kapitbahay. Papunta pa po doon sa kanilang isang bahay. So, may 2 bahay, itong kanilang kapitbahay. Sa pagpunta po nitong lalaki sa kabilang bahay, naglakad siya 2 a.m. at sa paglalakad niya, may isang tanod ng isang barangay na nadaanan niya na biglang nagtanong sa kanya kung saan siya pupunta. Magalang naman daw po siya sumagot at tinanong uli ano ang address ng bahay niya. Pero dahil 2 nga ang bahay nila, yung lalaki hindi agad nakasagot sa tanong ng tanod. At nagtanong daw tuloy itong lalaki bakit siya tinatanong ng tanod kung meron bang kahinahinala sa kanya. Kasi panay daw ang tanong sa kanya. Ang sabi niya, pwede naman siyang kaptapan o tingnan ng kanyang dalang gamit if naghihinala yung tanod. Hindi naman po siya pinansin, ngunit yung tanod tumawag ng pulis at pinipilit siya na pumunta sa barangay. Tama po ba ang ginawa ng tanod? Buti na lamang po natawagan nitong batang lalaki ang kanyang mga magulang at bago pa siya nadala ng tanod at ng mga pulis sa barangay. So sa makatwid, dumating marahil yung mga magulang at nalinaw na anak nga nila ito at talagang pupunta lamang sa kabilang bahay kung kaya naroon naglalakad ng 2 a.m. Dahil daw doon, hindi na nadala yung bata itong lalaki doon sa barangay. Ang sabi niya, gusto para sana ng tanod na kunin yung kanyang cellphone, ngunit ang sabi niya, private property yun. So, yan. Napakaganda ng kanyang katanungan. Kasi there are several constitutional rights and mga rules ng arrest at search and seizure, stop and frisk na tinatawag na pwede natin mapag-usapan dito. Una, yung tanong niya, is tama ba yung ginawa ng tanod na parang nagsuspetsa lang, kahina-hinala na siya ay merong gagawin doon na hindi tama. Una sa lahat, wag ho kayong papayag na kayo po ay arestuhin na wala pong warrant na tinatawag. Dahil po ito po ay ayon po sa inyong constitutional right ng Section 2 ng Article 3 na kung sinasabi na ang bawat isa ay meron pong karapatan sa kanila pong autonomy, privacy at na sila din po ay hindi po arestuhin ng wala pong valid warrant. So, yung ginawa po na kayo po inimbitahan o yung bata po ay inimbitahan mismo po doon sa barangay. Ang tanong po ba, ito po ba ay arrest na? O ito'y invitation? Mukha hong sa inyo pong pagpapaliwanag, sa inyo pong katanungan, ito po ay invitation lamang. So, kapag invitation po ito, maaari niyo po itong tanggihan. Okay? Kaya hindi rin ho kayong maaaring pilitin. So, hindi ho, at mukhang hindi naman ho kayo pinilit, pero kung meron ho pamimilit na nangyari,
yan po ay arrest na tinatawag. At pwede nyo sabihin, bakit niyo kami inaaresto? Hindi niyo kami pwede i-deprive ang aming liberty kung wala po kayong proper na warrant po. Ngayon, pero attorney, binanggit niya kanina na willing naman siyang kapkapan. Oo. 'Di ba? So bakit hindi na lang siguro frinisk siya, siya ay kinapkapan? Ang tawag naman doon consented search na tinatawag, Parang believe na yung right niya doon eh. Oo. Pero dapat mo doon sana ay pinayagan ho yan dapat ng otoridad na tingnan, kapkapan, pero kung sakali pong hindi ho kayo pumayag na kahit magpakapkap, pwede ho ba kayong pilitin na kapkapan kayo? Ang sagot po doon ay hindi rin. No? As a general rule, hindi ho kayo pwedeng pilitin na i-search without your consent. Kung wala rin po itong warrant na tinatawag po sa atin pong nagaling po mismo sa korte. Ano po? So kung ito po ay meron silang hinala ang suspetsya, meron naman mga exception. Ano po? Sabi ho ng Korte Suprema, yung tinatawag na stop and frisk search na ginagawa mismo ng pulis kasi merong kahina-hinalang galaw o yung tinatawag na genuine reason. No? Hindi siya basta suspetsya lamang na walang dahilan. Dapat genuine, totoo na meron silang basihan kung bakit nila nais pigilin ng isang tao at i-frisk. Frisk, yung kumbaga kapkapan. Ano po, hindi naman ho search na thorough. No? Kapkap lang. No? Dapat may genuine reason. Otherwise, ay bawal din po kayo pong kapkapan ang inyong pong katawan kung wala po silang makatotohanang dahilan o makatotohanang mahalaga yan. Hindi ho pwede yung suspetsya lamang. Sabi mo ng korte, meron dapat isang genuine reason. Yan ang ginamit mismo ng Korte Suprema, genuine reason requirement for a stop and frisk rule. So kung ako po tatanungin ninyo, kami po ni Attorney Chona, ay tama ho yung ginawa po ninyo na hindi ho kayo pumayag. Ano po, na madala. Dahil ito po imbitasyon lamang. Ano po, at suspetsya lamang po ito at wala naman po silang preba. At hindi naman pwedeng basta kunin yung cellphone, ano? Ay, mas lalo na yun. Ayun po ay pagnanakaw na. Oo. Hindi ba? Kung kaya't mabuti na lamang po ay may intervention kaagad dumating yung mga magulang. Alam mo, medyo pagkamat siyempre alam natin yung mga karapatan natin, pero iba yung pag-iingat din po. Kasi siyempre, iba rin ang ating panahon sa ngayon at laging patnubay ng Diyos po lagi nating talagang hinihingi. Ayan, so mayroon namang isang katanungan din dito na may kinalaman naman sa mga parte-parte ng property. Sabi niya, ask ko lang po, 2 magkaparte ang lolo ko, may naiwan silang lupang 2 at nakapangalan sa kanila ang titulo. Parehas na po silang patay, pinaparte-parte na po nung kabilang side ang lupa, hindi po kami binigyan ng kaparte, wala rin kaming perang panggastos. Medyo marami pa po tayong lilinawin dito, no? Unang-una, yung titulo, sabi niya nakapangalan po pareho, no? Doon sa inyong mga lolo-lolo. So sa makatwid, hindi naman po, at kung kayo ang mga tagapagmana, dapat meron munang extrajudicial settlement of estate na dokumento. Kung iyan po ay isang pagkakasundo na ng magkakamag-anak, mga tagapagmana, na hatiin na lamang ng hindi na daraan sa korte, kaya nga po extrajudicial. Dapat po dumaan muna sa ganoon na pinag-usapan, ano ang mga ari-arian, sino ang mga tagapagmana, paano hahatiin, at nakalagay po sa dokumento yon. At mula po roon, syempre magbabayad po ng estate taxes, hindi po naman basta-basta iyan maisasalin sa mga tagapagmana nang wala naman pong pagbabayad ng karampatang buwis. At mula rin naman doon, attorney, kasi minsan talaga nangyayari yan sa magpapamilya, merong may kaya na gumastos para doon sa pag-aasikaso nitong estate, o yung mga ari-ari ang naiwan ng mga magulang o mga lolo-lolo. Pwede naman na merong isa na parang mag-a-advance ng payment, subject na lamang to reimbursement later on, kung depende po sa mapag-uusapan. Pero hindi po naman tama na yung mga ibang tagapagmana mawala ng parte.
Kasi po batas na ang nagsasabi na bawat compulsory heir o tagapagmana may legitim pong tinatawag. It is a legal term na ang ibig lamang pong sabihin ang batas na po ang nagtatabi mismo o nagsasabing ang bawat tagapagmana may parte. At kung magkano, yan, depende po yan sa naiwan. Pero ang batas po ay nasa panig ng lahat ng tagapagmana at hindi po maaaring meron tawag natin ma-echapuera o ma-left behind. Yes. Lahat po ay dapat na merong parte dahil kayo ay tagapagmana. Maari pa rin pong habulin yan at questionin yung naging, hindi ba, pagkakaroon ng mana ng ibang mga kaanak o merong ibang hindi naman nakatanggap. Kaya tandaan po natin, yung sinabi nga po ni Attorney Chona, yung pinarti-parti po nung kabilang grupo na sinasabi ninyo, yung parte ng lolo ninyo na hindi naman sa kanila ay bawal po yan. So, tingnan ho natin muna hindi ho natin alam kung paano ho nila nagawa yun legally o baka hindi naman ho pala talaga na pagpartihan at hindi na patituluhan. Kasi kung ginawa ho nila ito sa pamamagitan ho ng legal document o pinalabas ho nila na kayo po yung mga pumirma doon ho at hindi naman, iyan po ay falsification din po ng public document at ito po ay mayroon hong karampatang penalty po ng pagkakakulong. So check nyo ho yan mabuti dahil may karapatan ho kayo dun sa iniwan ho sa inyo ng inyong pong lolo. Ayan. So may isang katanungan paano sabi niya, yung anak ko po kumuha ng hulugan, second hand na sasakyan at nagkaroon po ng lapse sa payment, 2 buwan, Feb and March. Pero sinikap niyang mabayaran ng April. Binayaran niya yung 2 months, pati yung tubo. Yung pong 42,000 ay naging 54,000. Binayaran po, so clear na. Wala nang mga lapses sa monthly, naghuhulog. Pero ngayon pong September, hinatak o kinuha yung sasakyan dahil meron daw pong court order na kunin na yung sasakyan. Ano ba ang dapat kung gawin? Di po ba pag nag-settle na ang account, di po ba dapat ang financing ang makiko-coordinate sa legal department nila? Nako, kasi hindi ho malinaw. Sinabi niyo po itong second hand. So, ibig sabihin, baka ho ang may original na may utang ho dito ay yung inyo pong pinagbilhan ng motor, ng sasakyan. At kung kahit kayo po ay nakakapagbayad doon ho sa inyong pinagbilhan, hindi ho natin alam kung ito po ay naibabayad naman ng tama doon ho sa kanyang pinagkautangan. Kaya ho minsan, kapag tayo po ay bumibili ng second hand na sasakyan at yung atin hong pinagbibilhan ay nakasanla naman sa pangalan niya sa bangko yung sasakyan na yan, ay hindi naman ho alam ng bangko na kayo na ho ang bumili doon sa inyo pong pinagbilhan. Kasi sa isip po ng bangko, ang property po na yan ay doon pa rin sa nagsanla sa kanila. Kung lalo na kung ito po hindi pa rin ho nakarehistro sa inyong pangalan. Yes. So, kung ito po ay sinasabi ho natin na hinahatak na, meron mo kayong karapatan siguro na singilin ho yung inyo pong pinagbilhan ng sasakyan. Kasi siya naman ho dapat ang nag-ayos niyan. At kung kayo naman po ay nakapagbayad naman sa tamang panahon, sa tamang halaga, ay dapat ho hindi ho kayo nagkakaproblema ng ganyan. Kaya para sa ating mga nakikinig siguraduhin niyo po na kapag kayo po bibili ng second hand na sasakyan na ito po ay sangla doon ho sa bangko, sa financing company, ay siguraduhin niyo po na either rini-recognize nila kayo na kayo na po ang bagong bumibili o kaya naman meron malinaw talaga na usapan na kung saan ang nagbenta sa inyo ay tunay na hinuhulugan naman ang mga utang na nakalagay sa bangko dahil kayo po ang mahahatakan ng sasakyan niya. Ayan. So, ito na lamang yung ating oras na nalalabing para sa ating Payo de Asunto segment. At ganun pa man ay sa mga hindi po nakapakinig ng ating kasagutan, maaari pa niyong balikan ang ating naging kasagutan sa 702
DZAS-FEBC Radio o sa atin mismong FB page, ang Tapas ng Batas FEBC. At kung hindi po namin nasagot ang inyong pong mga katanungan, abangan po ninyo ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga legal concerns po ninyo, mag-message po kayo lamang sa aming Facebook page. Pwede rin po kayo mag-send ng inyong audio o mga video messages. Para ho sa inyong mga katanungan ay marinig rin ho natin dito. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating prayer time. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa isa pang programa na amin pong ginawa dito sa Tapas ng Batas. Salamat sa iyo pong katapatan sa amin sa nakalipas na mga panahon. Lord, that you have always been faithful, and we pray, Lord, na kayo po ang siyang patuloy na magpaalala sa bawat isa na ikaw ay tapat at hindi nagbabago. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magtiwala sa inyo, Lord, sa lahat po ng nangyayari sa buhay po namin sa bawat isa. O Diyos, na mayroong katanungan legal, mga pinagdadaanan. Father, we pray that you will be their righteous judge, that you would be our defender, Lord God. Dahil hindi mo ho kami pababayaan, Panginoon, di kalilimutan, O Diyos. Sa iyo po namin isinasaguni at tinatagubilin ang lahat-lahat. Ito pong aming dalangin pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube. At sa Channel 185 sa Signal TV sa pamamagitan po ng GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyong lahat. Masamahan kami muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Tapas ng Batas! Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.